Pasado alas 6 ng umaga kahapon nang muling makaranas ng pambabomba ng tubig, pagbangga, dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tinatarget ng Chinese Coast Guard na bombahin ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Sa kauna-unahang pagkakataon, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship na bumuntot sa BRP Teresa Magbanua na nasa tinatayang 300 yarda lamang ang layo mula sa barko. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy, because during the time that the Philippine Coast Guard 9701 Teresa Magbanua is being shadowed by Philippine Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow. On the port side of the 9701, we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5302. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy ship na nag-shadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na tatapatan na rin ito ng Philippine Navy ship. Ayon naman kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, mas tataas lang anya ang tensyon kung ipoposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Kaya nga kung that's why the strategy is it's always a white ship play, because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police, but the Navy is on the defense side. So pag tinapat no ang gray sa gray, it can escalate the situation. So that explains why if ever there is any gray area, I mean gray ship, Philippine Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. Sa kabila naman ng naranasang harassment mula sa mga Chinese, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na bigyan ng langis ang nasa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Kinundena naman ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang ginawa ng China na paggamit ng water cannon at dangerous maneuver dahil mailalagay nito sa panganib ang mga Pilipinong lula ng barko. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, iginiit nila na sakop ng teritoryo ng China ang tinatawag na Wangyan daw. Sinabi pa ni Lin na ang ginawang aksyon ng China ay makatwiran na ayon sa batas at profesional upang protektahan ang kanilang karapatan at soberanya sa inaangking teritoryo. Nananawagan na rin sila na itigil na nila ng Pilipinas ang anumang paglabag na aktibidad at hanggat maaari ay huwag na rin hamunin ng China sa aksyon nito sa pagdepensa sa kanilang karapatan at interes. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.